nagkaroon ako ng kakaibang hallucination na may kasama ko isang lalaki na nakadamit siyang white. Naglalakad kami pareho. Yun yung nagbabago sa akin. Feeling ko, pinaramdam ni Lord na kasama siya sa journey ko. I am Mrs. Marjorie Abalos. I am a secondary math teacher in San Rafael. Actually, nag-umpisa siya August 25. Pag-uwi ko galing sa school, nagkaroon ako ng rashes. And then, kinabukasan, nag-umpisa na ako magkaroon ng fever. Tapos, nakaramdaman ko na nagkaroon ako ng ubat, nahirapan na rin ako. And then, na-diagnose ako that time na may dengue. So, pag-uwi ng bahay, uminom ako ng dahon ng tawa-tawa na nilaga. Tapos, after August 29 ako nagpa-check up, September 1, napansin ng panganay ko, naninilaw na yung mga mata ko. And then, the following day, kumalat na sa buong katawan ko yung paninilaw. Tapos, nagkaroon ako rin ako ibang symptoms nagkaroon ako ng mga makate sa katawan. Tapos, hindi na rin ako nakatulog, nanghihina ako. Tapos, nag-iba na kulay ng poop ko. And then, pati yung ihi ko, iba na rin. So, we decided na pumunta sa ibang clinic para magpa-consult. At dun nga na may liver problem ako. Ako po si Dr. Edel Tripon, isa po akong hepatologist, liver doctor, and gastroenterologist dito sa Sacred Heart Hospital of Malolos. Si Marge came from San Rafael, medyo malayo sa Sacred Heart, but I think it was because very difficult nga naman po yung diagnosis niya. It was not a common condition, it was rare. In fact, ang suspicion namin sa kanya is that she had Rett syndrome overlapping with SJS, which is not very common. It was just fortunate that Sacred Heart had all the specialties that she needed. September 16 ng hapon, nagumpisa na ako magkaroon ng rashes. Nagumpisa siya sa binti. Tapos, the following day, nagto-throw up na ako. Wala na akong food intake, hindi ko na kayang kumain. And then, kinabukasan, September 16, yun, dinala na ako sa Sacred Heart. Kasi that time, si Dr. Tripon, yung pangalawang doctor ng liver, ang napuntahan namin. So she had a rare syndrome called drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. So, yung drug reaction sa kanya manifested mainly with a rash. Unfortunately, it involved her liver. So, siya ay nanilaw, and based on her liver test, namaga din yung atay. And unfortunately din, her rashes progressed during the course of her treatment as from the initial na reaction to the substance that she took, kung saan nagkaroon ng pagbabalat. No? And that's when we needed the help of wound care with the help of Dr. Zapanta to help with yung dressing, kasi that was very important to her recovery. I am Dr. Cristina Trosio Zapanta. I'm a vascular and endovascular surgeon and a wound care specialist. So, nakilala ko si Marjorie Abalos nung na-refer siya sa akin ni Dr. Tripon para i-manage yung sugat niya sa katawan. Si Marjorie Abalos ay may tinatawag natin na Rett syndrome or drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. So ito ay katulad sa isang Stevens-Johnson syndrome kung saan may nainom na gamot yung pasyente at nagkakaroon ng reaksyon sa buong katawan. At isa na dito ay yung balat. Usually, yung mga ganitong condition, nag-uumpisa ito sa pagpapantal o rashes, tapos nagbubutlig, and eventually nagkakaroon sila ng pagbabalat ng buong katawan. Para siyang pinatalsikan ng mantika, yung kumukulong mantika. So, ganun yung niya. Tapos, tremendous nung pagkalat niya eh. Mabilis yung pagkalat. Mula sa mukha ko hanggang pababa. Nung na-admit siya sa Sacred Heart Hospital, nandun na siya sa stage na nag-uumpisa ang pagbabalat ng katawan na sa leeg, sa dibdib, sa pigi, sa kamay at saka sa paa. So yung pagbabalat na ito ay nagre-resulta sa isang matinding kirot at hapdi para sa pasyente. Nung nakita ko siya, kahit konting galaw ay nagkukos ng sobrang matinding pain para sa patient, kaya nahirapan akong i-manage ang kanyang sugat. So, ang
ginawa namin na dressing kay Marjorie Abalos is yung tinatawag natin na advanced wound dressing na fortunately meron po ang Sacred Heart Wound Care Clinic. So yung foam dressings na ito ay nakakaimpis sa pain na naramdaman ng pasyente. So sa mga ganitong sitwasyon, importante na ma-manage at ma-diagnose kaagad ang pasyente sa start pa lang ng kondisyon para hindi magkaroon ng komplikasyon. Yung tulungan ng mga espesyalista, matinang management sa pag-manage ng sugat ay nagresulta sa agarang paggaling ng pasyente. And that there was a team that was willing to work as a true multidisciplinary team. So usually po pag komplikadong kaso, that's very important to have a team of doctors who work together to try to get the patient better and back home to their families. Noong time na yun, hindi na ako nakakapag-isip ng matino. Kasi parang ang kirot kasi niya, actually, ang naging treatment sa kanya kasi debridement. So, kailangan every other day, nasa OR ako. So, before dalhin ako sa OR, I have to be fasted for 8 to 10 hours. So, ganun katagal na hindi ako pwedeng uminom, hindi ako pwedeng kumain. Tapos, pag nawala na yung effect nung anesthesia, pag dinala na ako sa room, para ako sinusunog ng buhay. Napakahapdi ng buong katawan ko na halos 1 to 2 hours ko siguro akong gano'n. Nasigaw ako ng sigaw dahil sa napakasakit ng mga sugat ko. Natatandaan ko bago magpang-apat na debridement ko. Parang that time ayoko na eh. Kasi imagining ko pa lang na ililipat ako from my bed dun sa room papunta para dun sa bed na gagamitin sa OR. Hirap na yung loob ko, nagkakaroon na ako ng anxiety. Tapos hindi na ako nakakatulog noon. Para sabi ko sa asawa ko, ayoko na, hayaan na lang. Kung hindi ako makakatawid dun sa sakit ko na yun, hayaan na lang ako. Okay na para sa akin. Kaya lang, that time nagkaroon ako ng kakaibang hallucination nung time na yun. Na ang natatandaan ko, napaka-peaceful nung aking hallucination na may kasama ko isang lalaki na nakadamit siyang white. Naglalakad kami pareho. Yun yung nagbabago sa akin. Feeling ko, pinaramdam ni Lord na kasama siya sa journey ko. Yung 5th hanggang 8th debridement, hindi na kasing subtle nung sa 4th debridement ko, pero nandoon yung hope sa akin na pinakita niya na kailangan ko lang siya lampasan. Sacred Heart Hospital of Malolos, 55 taong serbisyong subok at kalingang maaasahan.